Hey everyone, our topic for today is improvisation in the various arts form. So, ano nga ba pag sinabi nating improvisation? Ano? Okay, so pag sinabi nating improvisation, it refers to creating or performing something spontaneously. Ibig sabihin, ito yung tumutukoy sa pag-create o pag-perform ng mga bagay-bagay na spontaneously. Pag sinabi natin spontaneously, ito yung mga bagay na ginagawa natin nang hindi natin pinagpaplanuhan, hindi natin pinag-iisipan. Kumbaga, kung ano na yung maisip natin o magawa natin, is yun na yun. Ano? And then, it is used in many artistic discipline tulad ng singing, dancing, mga ganun. And the concept challenge traditional ideas about. So, sa konsepto daw ng improvisation is china-challenge nito yung ating mga traditional ideas tulad ng how artworks are created, how they are appreciated, and how they are evaluated. Ibig sabihin, so, sa konsepto ng improvisation, hindi lang dapat tayo nakatingin dun sa tatlong yun kung paano ito ginawa, paano natin appreciate, at paano natin i-evaluate. Dapat tumitingin din tayo sa kung paano ba ginawa ng artist yung isang arts, kung ano yung emotion niya, ano yung nararamdaman niya during ginagawa niya yung arts, at kung ito ba'y kanyang pinagplanuhan o kanyang pinagayahan, ganun ba? Dapat i-consider din natin yung mga yun. Ano? Okay, so improvisation and creativity. Improvisation helps develop creativity and imagination. So yung improvisation daw is tumutulong siya para ma-develop yung pagiging creativity ng isang tao at pagiging imagination or mapalawak yung imagination. And it combines intuition and technical skills. Siyempre, ginagamitan din natin ng damdamin, pati na rin yung mga technical skills natin. And artists create ideas in the moment without detailed preparation, tulad ng anong sabi natin kanina. Malay mo, yung artist, hindi pinagplanuhan yung isang artist, di ba? Kaya nga yung improvisation, nakakatulong siya para makabuo ng mga bagong ideas. Ano? Sabi pa rito, through improvisation, new ideas can appear such as patterns, structures, symbols, and creative actions. Yun na nga, dahil nga hindi pinagplanuhan, hindi pinag-isipan, nakakabuo ng mga bagong ideas tulad ng patterns, structures, symbols, and creative actions. Ano? Okay, so the next one is improvisation in different activities. So improvisation can happen many activities including acting. So paano natin ba may apply yung improvisation sa acting? Tulad ng pag-acting na walang script. Kumbaga kung ano na yung masabi mo during action or during acting is yun na yun. Tinatawag na natin yung improvisation during improvisation sa acting. Kasi nag-perform ka without script, hindi mo pinagplanuhan yung sasabihin mo. Kung ano na yung sabi mo, is yun na yun. Improvisation ang tawag doon. Sa dancing naman, pwede nating apply yung improvisation ay create your own step. Pwede kang gumawa ng sarili mong step sa mga dance, mga ganun ba? Sa singing, pwede ka din gumawa ng sariling lyrics. Yun, improvisation na din yun. Playing musical instrument, sa gitara, sa piano, pwede kang gumawa ng sarili mong sound. Improvisation din yun. And sa public speaking naman, kapag may mga recitation, pwede natin ma-apply yung improvisation. Bakit? Pag nag-recitation, di ba, hindi natin masasabi yung eksaktong hinahanap ng teacher, pero makapagbibigay tayo ng ideas natin. Improvisation din yun. Sa visual arts naman, pwede tayong gumawa ng arts, painting, mga ganon. Tulad na lang ginagawa natin ngayon. Ganun.
And sa problem solving and responding to situations, halimbawa, kapag nagkaroon ng problema, ano yung i-respond mo doon sa problemang yun? Tinatawag na din natin yung improvisation. Kasi nga, susolusyonan mo yung problema eh. Magkakaroon ng improvement doon sa problema. So, the next one naman is improvisation in performing arts. So, dito na. In performing arts, improvisation means performing without a prepared script. Sabi nga natin kanina dun sa acting nga. Yung improvisation, pwede ka doon, nakakatulong yun para may act mo without script. Di ba? And artists use available ideas and resources kay Viola na yan. Improvisation skills can also be used in science, academic, physical activities, in our daily life. So, yun na nga, pwede natin magamit yung improvisation sa science, sa academics, sa ating mga physical activities, at syempre sa ating daily life. Nakakagawa na tayo dun ng mga improvisation. So, the next one naman is improvisation as discovery. Improvisation is also a way of exploring and discovering new ideas. Yun na, isa rin ng improvisation para magkaroon ng way para na-explore natin yung mga bagong ideas, para makadiscover tayo ng mga bagong ideya. And according to Dispin 2003, describe it as a different way of thinking. Sa improvisation, meron tayong different way of thinking. Kasi iba-iba yung pag-isip natin para ma-improve natin yung isang bagay o yung isang arts. And it allows ideas to emerge that may not appear with the through careful planning. Yun na. Lumalabas yung mga bagong ideya nang walang pagpaplano. Tulad na nung natakil natin kanina, lumalabas yung mga bagong structure, mga bagong pattern. Yun, nakakabuo tayo ng mga bagong ideya. Okay. So, common improvisation techniques. So, dito tayo. So, some common terms related to improvisation is extemporize. So, pag sabi natin extemporize, ito yung performing without preparation. Yun. Piniperform mo yung isang bagay na hindi mo pinaghandaan. Karaniwan ginagamit ito sa mga acting. Yan, yung mga acting. And the next one is ad-lib. Ito naman yung freely adding or changing lines. Pwede ka dito mag-add ng mga lines at pwede mo ring baguhin yung mga lines. And playing it by ear. Responding naturally to situations. Kumbaga, halimbawa sa isang action, sa isang acting. So, halimbawa kapag yung acting is normal lang normal na tanong lang. So, kung ano yung naisip mong sagot, yun na yun. Normal lang din yung sasabihin mo. Diba? And then, take it as it comes. Adapting to events as they happen. Isa pa to, yung adapt mo yung anong nangyari sa paligid mo para magkaroon ng improvisation. And make it up as we go along, creating something spontaneously. Yun na nga, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. Tawag doon ay improvisation. So, improvisation in forms and concept body, improvisation in modern performance. In modern theater and performance, writers usually expect actors to perform their script exactly as written. So, ito na nga. So, yung improvisation in the modern performance is, lalo na sa theater, madami nag-perform dyan. Siyempre,
yung mga writers or yung mga actors, tao lang din sila, di ba? Tao lang sila, nagkakamali. So ano yung gagawin nila kapag nagkamali sila? Doon na papasok yung improvisation. Doon na papasok yung improvisation na kung ano na yung maisip nila, ano na yung masabi nila nang wala sa script is gagawin na din nila or sasabihin nila. Kaya talagang napakalaga ng improvisation. Hindi lang sa arts, kundi pati na rin sa ating daily life. So, yun lang, sa improvisation, yung mistake na when experienced actors may forget their lines or make errors on the stage. Then when this happens for the performance must improvisation in order to continue the scene smoothly. Improvisation helps maintain the storyline so audience can still understand the plot. So yun na, nagkamali na yung mga actors. Kahit yung mga yung mga experienced actor na, yung mga kumbaga yung mga professional actors na, nagkakamali pa din yan. Nakakalimutan pa din nila yung kanilang mga lines. Nagkaka-error pa din sila sa stage. Kaya nga, yung improvisation is yun na yung magagamit nila kapag nangyari yung bagay na yun. Sabi pa dito, improvisation helps maintain the storyline so that the audience can still understand the plot. So yun na nga, dahil na-improve ng actors yung kanilang sasabihin is naiintindihan pa rin ng mga audience kung ano yung gustong iparating ng story. Okay, so talagang napakahalaga ng improvisation sa ating buhay. Kaya, improvisation hindi lang ito sa arts, hindi lang sa pang school, kundi pati na rin sa ating araw-araw na pamumuhay. So yun lang po ang aking part. So thank you for that hearing. Thank you. In this slide is focusing in the importance in the art industry. So sa art industry, hindi sapat na magaling ka lang sumayaw o umarte. So dahil sobrang dami na ng kakompetensya ngayon. And ang improvisation is isang skills na nagpapakita na flexible ka. So importante ito para kung sakaling magkamali sa live performance and gaya ng maling music o kaya nalimutang linya, so kaya mong gawan ito ng paraan. And para maging tuloy-tuloy pa rin yung show and hindi rin mapapansin ng mga audience. And sa madaling salita, ito yung mga nagliligtas sa atin or sa iyo sa kahihiyan sa stage. So next slide is about contact body improvisation. So ang contact body improvisation, isa itong klase na sayaw kung saan ang galaw nyo is nakabase sa pagdikit ng katawan ng partner nyo and hindi pwedeng gumalaw ka lang ng mag-isa. Dapat ramdam mo yung pressure o bigat ng kasama mo. And isa ito sa mga pinaka-ma-impluwensyang estilo ngayon sa modern dance dahil tinuturuan nito ang mga dancers na maging mas organic o kumbaga is natural lamang gumalaw. And ang example ko dito is yung na interpretative dance. So the next slide is the origin and development. So kailan nga ba nagsimula? Nagsimula ang lahat noong 1973 dahil sa mga experiment ni Steve Paxton. Then, noong 1970s is gusto nilang subukan kung paano nga ba magre-react ang katawan ng tao kapag hinayaan lang ito at gumalaw ng kasama ng iba. Then, dahil sa tulong ng mga dancers mula sa Judson's Dance Theater, yun, kung hindi ako nagkakamali, is kumalat ito at naging sikat na technique na ginagawa na ngayon ng mga performers sa buong mundo. So, the next slide is the key principles. Ang main rule dito ay yung pagbuhat or paghati sa bigat ng katawan or yung tinatawag natin na sharing weight. So, imbis na pilitin mong magbuhat, ginagamit nyo yung momentum at balanse para maging smooth yung paglipat ng pwesto.
And kailangan laging may physical contact ka sa partner mo or bahagi ng katawan nyo na magkadikit. And may tatlong sekreto dito is yung tinatawag na touch, the touch, and the mutual awareness. So, papakiramdaman nyo yung isa't isa. So, ang katulad ng sinabi ko kanina is yung example ko dito is yung interpretative dance kung saan dalawa sila na magpartner ay isang magpartner and then sa tugtog is tinatime mo nila may timing na the touch and the mutual awareness. So, next slide is what makes it unique. So, kakaiba ang contact improvisation dahil walang steps dito na pinaplano. So, unlike sa ibang sayaw na may bilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. So, dito is wala. So, and ang mga dancer dito is malaya silang nagdidikit at naglalayo. Depende na lang kung anong nararamdaman niya sa moment na yun. Kung mabagal yung music is dapat mabagal din yung gagawin nilang movement. And kung mabilis, and so mabilis din dapat. And dito is walang script na nangyayari. And kaya yung bawat sayaw nila is laging bago and hindi siya paulit-ulit, hindi katulad ng ibang sayaw. So, yun nga yung sabi ko kanina na example nito is yung interpretative dance. Side is the common movements. So, sabi ko nga, dahil natural yung galaw nila, is makakakita ka rito ng mga galaw na yung pag-roll sa sahig, yung pag-spiral, pagtalon, and yung hindi nawawala is yung pagbukat. So, sabi ko nga kanina, katulad ng example ko, yung interpretative dance, and also, pwede rin yung mga contemporary dance. And, ang mga galaw na ito is yung hindi siya ginagawa para lang magpabibo, ganun. So, kundi, resulta ito ng enerhiya at connections nyo ng kapartner nyo. And, kunwari, tinulak ka ng partner mo is, ang reaction ng katawan mo is, sasabay ka lang doon. And, bahagi na ng sayaw. Bahagi na yun ng sayaw. So, the last slide is the nature of dance. So, ang sayaw na ito is, sinasabi na spontaneous. O, kumbaga is biglaan at hindi mo mahuhula pupunta. And, dahil hindi mo alam ang susunod na mangyayari, so, kailangan yung tiwala mo sa partner mo na hindi kanya ilalaglag or ihuhulog. So, dapat may 100% tiwala kayo sa isa't isa para mas maganda at mas maging maganda yung resulta ng sayaw nyo. And, sumasagot lang ang katawan niyo sa natural, kumbaga natural sa bawat signals o galaw na binibigyan ng isa't isa. So, katulad na lamang nung recently lang nung kina Montalvo and Rachel Montes na nagduo sila. So, may part nun daw na nakalimutan nila yung steps ni Sir Montalvo. And nagawa niya ng paraan dahil nag-improvise si Sir ng other steps, which is tumambling siya din. So, yun yung tinatawag na improvisation para hindi mawala sa show at maging tuloy-tuloy pa rin yung performance. So far, maganda naman yung naging results and